We are here today to celebrate the goodness of the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, naka-isang taon ka na naman. Amen. Amen. Sino dito masaya na natapos niya ang taong ito? Amen. Amen. Praise God. Tapikin mo uli yung katabi mo, sabihin mo, inabot mo yan sa biyaya ni Lord. Amen. Amen. Sino dito excited pa sa gagawin ni Lord this coming year? Amen. Kapag excited ka, I invite you to please stand up as we read the word of the Lord from Ezekiel chapter 37 verses 1 to 10. Ezekiel chapter 37 verses 1 to 10 says here, "The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, 'Son of man, can these bones live?' I said, 'Sovereign Lord, you alone know.' Then he said to me, 'Prophesy to this bone and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says. Those bones I will make breath enter you, and you will come to life. And I will attach 10 bones to you, and make flesh come upon you, and cover you with skin. I put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord.' So I prophesied as I was commanded. As I was prophesying, there was a noise, a rattling sounds, and the bones come in together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appear on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, 'Prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come, breathe from the four winds, and breathe in to this slain, and they may live.' So I prophesy as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, and vast army. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle in you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord." Can we just close our eyes again and let's pray. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat sa iyong mga salita. Lord, before we go to another year, Panginoon, hayaan mo kaming ihanda ang aming sarili, ang aming spiritual life, Lord God, as we receive your word. Hindi lang kami basta ma-encourage ngayong gabi. Hindi lang kami basta ma-motivate, but Lord, baguhin kami nito, Panginoon. And Lord, salamat po. Salamat po sa pag-ibig mo. Lord, sa iyo pong lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Makakaupo po tayong lahat. Praise the Lord. Amen. Pwede mo bang batiin muna yung katabi mo, sabihin mo, Happy New Year. Siyempre, pag sinasabi mong happy, dapat happy ka. Amen. Sa mga nasa ating online, pwede nyo po bang i-type dyan, Happy New Year. Amen. Amen. At dahil New Year po ngayon, pag-usapan natin to. So let me just give you a background about this passage. So reading this, okay, studying this account, actually, this is one of my favorite in the Old Testament. You know what? Sabi, Ezekiel was actually in the valley of dry bones. Alright? And pinapakita nito na kung paano bumagsak or pinapakita yung tunay na kalagayan. Amen? Parang tama na yun eh. Yung tunay na kalagayan ng Israelites nung panahon na yon. Okay? Yung tunay na kalagayan nila. And because of that, it was actually this vision is actually devastation na iniwan ng Babylonia nung mga panahon na yon. Alright? And na parang isang valley of the dry bones. In short, because they are what? They are nahirapan ako magsalita. Tapos na tayo. Next. Alright, joke lang. Galing po kasi kami sa camp. Amen? Galing po kami sa camp, so medyo medyo paos. Amen. So, this is a story is, teka muna. Pahinga muna ako. Sabi mo nga, thank you. Alright. So, their devastation, iniwan sila ng Babylon na parang valley of the dry bones. So, sa halip na vineyard, they become boneyard.
Alright? Na isang patay na bansa. So the possession, ito yung bansang no hope or they are hopeless and di na muling mabubuhay pa. Okay? Di na muling mabubuhay pa. Defeated at ngayon exile. Nandun sila sa bansang hindi nila kinasanayan. Sa bansang hindi naniniwala sa Diyos. Alright? And defeated na para bang wala ng pag-asa. Kumalat sila because of that scenario. And pag inaral natin to, possible or maybe, I'm not sure about it, there's no evidence yet. But I have this, nung inaaral ko to, may posibilidad na itong si Ezekiel ay kasabay ni Daniel. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, sana all may kasabay. Okay? So kasabay ni Daniel. Okay. Happy New Year. Happy New Year. Alright, okay na. However, parang nung nakita ni Daniel to, nakita to ni Ezekiel, yung vision na to, na parang God is telling to them na ibabangon sila ng Panginoon, but it seems like impossible because of their present condition ng bansang Israel. Because that nation is actually dead, deprived, alright? Wala na talaga, walang king. And even the temple was ruined. And dahil doon, parang pag iniisip ko lagi, parang kasabay siya ni Daniel. Kaya lang, when you read the book of Daniel, parang di ko naman nakita doon si Ezekiel. Mamaya pag-usapan natin. Di ko alam kung may mag-a-agree sa akin dito or may mag-question sa akin. Pero tingnan natin ito mabuti. However, na parang may mga bagay na ginagawa si Lord sa buhay nila sa paraan na hindi nila gusto. Okay? So, panahon na yon, because of the Babylon, pinatay sa harapan nila mismo yung anak nila, yung pamilya nila, para makita na wala nang susunod or wala nang pagbangon itong bansa na to. But the good thing is, the Israelites survived. Sabi mo nga sa katabi mo, praise God. They feel like yung hope na yon na nabuhay sila ay may pag-asa pa talaga. Kaya na-record itong account na to para makita natin or makita ng mga naiwan, natira na Israelites na pwede pa talagang iahon sila ng Diyos. Kaya lang in Ezekiel chapter 37 verse 11, this is actually they cry out. The people of Israel says, our bones have dried up, our hope is gone. We have been completely destroyed. Na kung saan, pag binasa natin at uunawain natin, sa book of Ezekiel, nag-respond si Lord ng 3 prophecy or nag-prophesy si Ezekiel ng 3 sa kanila at ito yung sagot ng Diyos. Na para bang pwede nating sabihin na yung buhay ni Ezekiel or nung panahon ng Israelites ng Ezekiel ay pwede rin nating naranasan sa panahon natin na ngayon. Maaring kahapon, nung nakaraan, or maybe this year, may mga bagay sa buhay natin. Pero sino dito naniniwala may pag-asa pang umayos ka? Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, may iaayos ka pa. Sabihin mo din, may igaganda ka pa. Pero siyempre, pag lalaki, sabihin mo, may ipopogi ka pa. Amen? So join me in our message today entitled, Next Level for Next Year. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, level up ka naman. Amen? So sinasabi sa atin, this coming year will be another na para sayangin kung hindi tayo magle-level up. Amen? Hindi pwede na darating tong taon na to, parehas pa rin, okay pa rin, ganito ka pa rin, ganyan pa din. Go with the flow pa rin. Ang sinasabi sa atin, hindi pwede yon. Okay? Na hindi pa tapos si Lord sa'yo, may inaayos pa sa atin si Lord, na pwede kasing sure ako na may nangyari sa buhay natin ngayong taon at sure din ako na sa mga pangyayaring yon may mga mahihirap na bagay na almost na sumuko na tayo, almost gumibap na tayo, pero mabuti si Lord. Amen! Kasi nandito ka pa rin. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon doon? Nandito pa rin tayo. And may mga pagkakataon sa buhay talaga natin that we feel like hopeless, lifeless, drained, hurt in some way. Pero makinig ka, hindi pa kasi tapos si Lord. Or minsan kahit nasa church tayo, may mga pagkakataon na dead tayo spiritually, pero di natin maamin kasi nahihiya tayo na i-judge tayo. Are you still here?
Kaya naman, bago lumipat ang taon o bago tayo tumahak sa 2025, bago tayo umalis sa taon na to, dapat may iwanan tayo at kailangan nating may dalhin so that we can level up by next year. Amen? 3 bagay lang po yung gusto kong pag-usapan natin ngayong araw na to. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog, huwag kang matatakot, 3 bagay lang to. Amen? Pwede ba nating lagay sa comment section, next level for next year. Amen? Sino dito handa ka nang mag-level up? Amen. Ako, handa na ako mag-level up. So number 1, unang-una po sa lahat, ang sinasabi sa atin, para makapag-level up tayo sa darating na taon, number 1, trust the sovereign God. Sabihin nyo nga po, trust. Sabihin nyo po, sovereign. Ang sabi po ng verse 5 and to 6, sabi niya, this is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh comes upon you and cover you with skin. I will put breath on you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Highlight lang natin yung salitang sovereign Lord. Let me just give you a context of this passage. Ito na. Iniisip ko lang naman to wala pa akong nakitang proof. Baka mamaya may mag-bash sa akin eh. Di ko pa nakita, di ko pa naaral na mabuti. I was just thinking, correct me if I'm wrong, alright? Kasi may possibility na magkasabay talaga itong si Daniel saka si Ezekiel. Kaya lang, ang tanong ko, bakit wala si Ezekiel nung panahong kay King Nebuchadnezzar na pinaluhod sila lahat, tapos may 3 lang daw na hindi lumuhod. At ito ay si Shadrach, Meshach, Abednego. Tanong nyo sa akin bakit? Kasi nung araw na to na nag-vision, si Ezekiel, birthday niya. Tignan mo yung katabi mo, birthday mo ba? At alam niyo po ba, dahil birthday niya, nandun siya sa river. Alam niyo bakit? Nagtatampo. Tanong mo sa akin bakit? Supposedly, hindi dahil walang handa. Supposedly dapat, he was installed to be a priest in Jerusalem. Dapat nung panahon na to, na 30 years old na siya, ilalagay na siya bilang priest in Jerusalem. Kaya lang, because they are conquered by the Babylon, hindi natuloy. Are you still here? Hindi natuloy, and he was captured kasama nila Daniel, or possible kasama nila Daniel, dinala sa Babylonia. Are you still here? Have you encountered or experienced those things? Yung inasahan mo, inasam mo, pinamalita mo na, okay, pinamuhay mo na, talagang shinout out mo sa Facebook, nag-invite ka na, tapos hindi natuloy. Sino dito nakaranas na nun? Yan. Parehas kayo ni Ezekiel. Naranasan nyo na yan. So, ano sinasabi sa atin? Noong panahon na yon, he was in the river, na parang he was questioning like, bakit ito nangyayari? Bakit ito nangyayari sa amin? Bakit ito hinayaan ng Diyos? And the good thing is, in chapter 1, nagkaroon siya ng, before this vision, nagkaroon siya ng unang vision na what? That what he was seeing the Ark of the Covenant in the Babylon. Parang, teka lang, that Ark of Covenant supposedly in Jerusalem, where the temple, kung nasaan yung temple, dapat nandun yung Ark of the Covenant na yan. Pero bakit nandito yan sa Babylonia? There are 2 reasons why. Number 1, kasi nung panahon na yon, yung mga naiwan sa Jerusalem, mas nagtiwala na sila sa kanilang mga idols. They put some idols in the close to the temple. Kunwari, this is the temple. Nagtayo sila ng mga ribulto sa labas na yon at sinamba nila yon. So that caused the Ark of the Covenant na lisanin yung templo. Isa lang yung sinasabi sa atin, kapag hindi magpapatama ang taong naniniwala sa Diyos, si Lord ang lilisan. Hello? Are you still here? Sabi mo sa katabi mo, are you surprised? Why? Hindi magdedwell ang Diyos sa isang maduming lalagyan. Hindi ipipilit ni Lord ang sarili niya
sa isang bagay o sa isang taong ayaw siyang paniwalaan at ayaw siyang pagkatiwalaan. The second reason or possible reason of this shadow ko nabubulol ngayon, dami kong words. Alright? So the second possible purpose of this vision is to show to Ezekiel that even though they are in Babylon, God will never leave them nor forsake them. And He will be with them in the nation, sa bansa na hindi kinikilala ang Diyos nila, pero kayang magpakilala. And that's what happened to what? That's what happened to Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Sinamahan sila ng Diyos in the Babylon. At totoo yung sinasabi ni Jeremiah in 29 verse 11 that for God knows the plan for them, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you, but to give you hope in the future. That even though they are in a foreign nation, that even though they are Babylon, hey, listen to this. Hindi sila iniwan ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dumaan man ang maraming taon, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? Kaya nung nakita to ni Ezekiel, nung nakita niya tong vision na to, there is a scenario in the book of Ezekiel na sinabi niya sa mga Israelites, deserve natin to. Sabi mo nga sa katabi mo, deserve. Lagay nga po natin dyan sa ating comment section, deserve. Na sinasabi ni Ezekiel, deserve natin to. Why? Bakit natin to deserve? Because kinalimutan nila ang Diyos. Gumawa sila ng kasalanan laban sa Diyos. After all, is not the Babylon. Hindi Babylonia ang problema. Ang problema nila ay yung puso nilang nagkasala laban sa Diyos. And what happened to this time, this is the consequence ng kasalanan nila. Ganda nito. Nang sinasabi, parang ang sinisisi, Babylonia, dahil sinakop sila ng Babylonia, pero ang totoong may kasalanan ay sila. Sapagkat they are unfaithful to God. And God allow the Babylonia to conquer Israel. Hindi naman talaga totoong Babylonia ang problema. Ang totoo ay ang puso nila. Makinig kang mabuti. Naniniwala sila kilala nila ang Diyos, pero hindi sila naniniwala sa Panginoon. Hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Kaya pag binasa natin on verse 1, ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, sabi niya, Son of man, nakikita mo ba tong dry bones na to? Do you think mabubuhay pa sila? Ang sabi ni Ezekiel, Panginoon, ikaw lang nakakaalam yan. Are you still with me? Nang sinasabi ng Panginoon, mabubuhay pa ba tong mga dry bones na to? Ang sabi ni Ezekiel, Lord, ikaw lang nakakaalam yan. Nasa sayo yan. Kaya tingnan natin itong mabuti. The good thing about this man, Ezekiel, in Ezekiel chapter 37 verse 5, he declared who the Lord is. Ang sabi niya, this is what the sovereign Lord says. Amen? Ganda nun eh. Sa verse na to, pinapakita ni Ezekiel that the only God that they serve is a sovereign God. God is a sovereign. When we say sovereign, He has the power, He has wisdom, He has authority to do anything He chooses within His creation. Amen? Pag sinabi pala nating sovereignty or sovereign, may kapangyarihan ng Diyos, may katalinuhan at kaalaman ng Diyos, may authority ang Panginoon na gawin niya ang nais man niyang naisin sa kanyang mga nilikha. Listen to this, kapatid. Hindi hahayaan ni Lord ang lahat ng bagay na mangyari sa buhay natin kung hindi niya pinayagan o niloob. So, ibig sabihin, when we say, pwede palang dumating ang pagkakataon, mahihirapan ka talaga, masasaktan ka talaga, magdudusa ka talaga. Pero listen to me, hindi papayagan ni Lord na mangyari yan ng walang dahilan. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa kanila, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, trust the sovereign God. Because when we trust the sovereign God, whatever happen in us, no matter what will happen in us, we will trust the sovereignty of God. Nasaktan ako, nahirapan ako, nagdusa ako, may nangyari sa akin. I suffered the consequence. Tandaan mo, God is sovereign. He will never allow things to happen nang wala siyang dahilan. Amen? Kaya sabi niya dito, gaano siya ka-sovereign? Gaano ka-sovereign ang Panginoon? Sabi ng Panginoon, I will make breath enter you, and you will come to life, and I will attach tendons
to you and make flesh upon you and cover you with skin. I will breathe in you and you will come to life. Then you will know that I am God. And sabi ng Diyos, these dry bones, when I breathe on it, pag hiningahan ko sila, babalik uli yung kanilang mga laman at magkakaroon sila uli ng balat na nababalot sa kanilang katawan. And sila'y hihingahan ko at sila'y magkakabuhay. Imagine, you were in the dry bones. Nakakita na po ba kayo ng skeleton? Pag nilisan natin ang mundong to, aagnasin, maiiwan skeleton. At yun yung sabi niya, ibabalik ni Lord lahat. Listen to this. When we trust the sovereign God, imposible sa atin. Pero nothing is impossible with God when you trust Him with all your heart. Amen. Kaya nga, this coming year, if you want to level up your relationship, if you want to level up your faith, if you want to level up yung galaw mo, yung ginagawa mo sa Panginoon, ay listen to me, keep in mind that we need to trust the sovereign God. Pag naintindihan mo that God is sovereign, kapatid, ano man ang mangyari sa susunod na taon, hindi ka mawawala kay Lord sapagkat tunay kang naniniwala kay Lord. Amen. Parang ayaw nyo itong pinag-uusapan natin. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Happy New Year. Amen? In fact, ang problema, katulad ng sinasabi ko, ang problema talaga ay hindi Babylonia. Ang problema talaga ay yung puso ng mga ng mga Israelites. Bakit? Kilala nila si Lord, alam nila kung sino si Lord, pero wala silang tiwala si Lord. In fact, nung panahon na to, mas pinili ng Jerusalem or ng Israel na magtiwala sa mga kaalyansa nilang bansa, the Egypt entire. Imagine, nagtiwala sila uli sa Egypt. Yung Egypt nga yung umalipin sa kanila in the book of Exodus. The worst thing is, mas nagtiwala sila sa bansang yon kaysa magtiwala sa sovereign God na meron sila. Kapatid, kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos, mamamali ka ng pagtitiwalaan. Amen? Worst scenario, pwede palang naniniwala sa Diyos, pero hindi talaga kilala si Lord. Are you still here? Tapikin mo yung katabi mo. Amen? Pwede palang nag-aaral patungkol sa Diyos. Pwede palang nag-aaral patungkol sa Diyos, pero hindi talaga kilala si Lord. Pwede palang nangangaral patungkol sa Diyos, pero hindi pa talaga kilala si Lord. Pwede palang naglilingkod na kay Lord, pero di pa kilala si Lord. Babylon is actually the strongest, the mightiest, yung pinakamayamang bansa nung panahon na yon. Pero sa sobrang yaman ng Babylonia, kaya niyang i-sustain lahat ng nasakop niya kasama ang Babylonia, kasama ang Israel. Kaya lang itong Israel, they thinking that they are slave pa rin, utak alipin. Bakit? Walang tiwala kay Lord. Kaya pagdating dun sa Babylonia, sa halip na maniwala sila na sasamahan sila ng Diyos, sa halip na maniwala sila that God is sovereign, that even though they are conquered by the Babylon, nakasama pa rin nila si Lord, mas pinili nilang magkaroon ng utak alipin, utak walang pag-asa, utak na walang magagawa si Lord. And that's the reason why in Daniel chapter 3, sa dinami-dami ng tao doon, 3 lang ang hindi lumuhod. Why? Because people with them, kasama nila, ay hindi naniwala that God is sovereign God. Kapatid, this coming year, masasayang uli ang taon kung ngayon pa lang hindi mo paniniwalaan na lahat ng pagdadaanan mo sa buhay ay may dahilan at mapapagkatiwalaan si Lord sa buhay natin. You know what? This scenario happened also in the book of Judges. One of the judges named Jephthah. Sabi nyo nga po, Jephthah. Okay? Ano siya? Tatay siya ng mga jeep. Jephthah. Okay, whatever. So, Jephthah. Itong Jephthah na to, he was one of the judges and sabi niya, Panginoon, kapag ako nanalo sa laban,
ang unang lalabas sa pintuan ng aming bahay, iaalay ko sa iyo. So to make the long story short, he go to the war, he fight, and then what happened? He won the war. Nanalo siya, praise the Lord. So eto na, tandaan mo, kapag ikaw nangako sa Diyos, dapat tinutupad. Amen. Sabi mo sa katabi mo, uy, next year na naman ba yung pagtupad mo sa pangako ni Lord? Dami mong pangako, di mo pa tinutupad. But kidding aside, pag-usapan natin to. Pagbalik niya sa tahanan niya, you know what? Ang unang lumabas sa kanilang tahanan ay ang kanyang kaisa-isang anak. If you are in his situation, iaalay mo ba ang kaisa-isa mong anak sa Diyos? Kaya lang, hindi niya kilala si Lord. Bakit? Because sa paligid ni Jephthah, people around him, nation around him, yung Diyos nila nagre-require ng human sacrifice. Kaya lang yung Diyos ni Jephthah hindi nagre-require ng human sacrifice. Are you getting my point? Na pag hindi mo pala kilala si Lord, pwede mong itulad si Lord sa mga Lord na nakikita mo sa iba. And that's the faith of Abraham. Naniniwala siya na ang Diyos niya ay hindi nagre-require ng human sacrifice. Kaya nung inalay niya si Isaac, sigurado siya na may dahilan si Lord at napatunayan niya na hindi nagre-require ng human sacrifice si Lord. Listen to me. Kapag mali ang paniniwala, mali ang paraan ng pamumuhay. Kaya ingatan mo, piliin mo, in-next level mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Dahil kapag hindi mo inangat yung pagtitiwala mo sa Panginoon, kapatid, makinig ka mabuti, walang mangyayaring improvement, progress sa buhay natin. Kaya nga po, bago tayo pumasok sa susunod na taon, kapatid, listen to me, kilalanin mo ng maayos, ayusin natin yung pagkilala natin sa Panginoon, that He is sovereign, that the Lord ay karapat dapat na pagkatiwalaan in every situation of our life. Kilalanin natin siya, ilalim natin, i-level up natin, para anuman ang dumating, sigurado tayo sa utak natin, mapagkakatiwalaan si Lord. Amen. Tapikan mo yung katabi mo, sigurado ka na ba? Amen. Pwede kasing tama ang utak, pero mali ang puso. Pwedeng malawak ang kaalaman, pero di galing sa puso. Kaya dapat, kapag tama ang pagtitiwala, ia-align ang laman ng puso sa kalooban at nais ng Panginoon sa buhay nating lahat. Amen? Number 1, always keep in mind to trust the sovereign God. Pangalawa, the work He called you to. Alright? For us na mag-level up daw this coming year, kailangan gawin natin yung trabaho na pinapagawa ni Lord sa'yo. Sino dito may pinapagawa si Lord sa'yo? Ang tanong, ginawa mo na ba? Amen. Are you still here? Kaya ang sinasabi sa atin, kung gusto natin mag-level up, may kinalaman ito sa pagsunod natin sa Diyos. In verse 9, then He said to me, prophesy to the breed, prophesy, son of man, and say to it that this what the sovereign Lord says, come, breathe from the four winds and breathe into this slain, then they will live. Sabi niya ganyan, magpropesiya ka dito. In other times, sabi niya, preach to these dry bones. Are you still here? Amen. Amen. At sinasabi sa atin, si Lord pinakita niya yung vision na lugar, puro dry bones. Take note of this, not just fresh dead. Hindi siya kamamatay lang. Ang katotohanan, dry bones. Ibig sabihin, matagal ng patay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Amen? Hindi siya yan, of course. Okay? Hindi lang siya basta patay, hindi lang siya basta kamamatay. Matagal ng patay. And Ezekiel was commanded to preach to the valley filled with a skeleton. Parang ganito yung senaryo.
pinapunta ka ni Lord sa sementeryo, tapos sabi ni Lord sa'yo, mag-preach ka dito, mabubuhay ang lahat. Pupunta ka kaya? At kung pumunta ka man at nabuhay sila, sigurado ako, tatakbo ka. So that's the same scenario na pinapagawa ng Diyos kay Ezekiel. Mahirap yun. Madaling mag-preach sa mga taong hindi nakikinig sa'yo, knowing that they are alive. Pero, magpipreach ka sa bangkay na, dry bones, sa bungo at kalansay. Uy, mahal ka ni Lord. What I'm saying here is, hanggang saan mo kayang paniwalaan at pagkatiwalaan si Lord? Sabi, Lord, kahit saan magtitiwala ako. Pero ang patunay ng pagtitiwala at paniniwala mo sa Diyos ay nakadepende sa pagsunod mo sa Kanya. Kung hanggang dito yung pagsunod mo, ito lang din yung pananampalataya mo. Are you getting my point? Hello? Nang sinasabi sa atin, may mga pinapabuhay na patay. May mga matagal nang namatay, dry bones na. Indeed, they are powerless. At dating buhay, pero wala na. May mga pinapagawa si Lord kay Ezekiel na ang susi ay obedience. Ang tanong, sumusunod ba tayo kay Lord? Kasi kung sumusunod tayo kay Lord, in every aspect of our life, ibig sabihin, kapatid, nagtitiwala ka sa Diyos. Tapikin mo uli yung katabi mo. Sabi mo, sumusunod ka ba? Amen? Nang sinasabi sa atin, maaring may mga inutos si Lord sa kanila, pero hindi nila sinunod, kaya ngayon, dry bones na sila. Kapatid, nakakamatay ang hindi pagsunod. Lalo na kay Lord. Tingnan mo yung katabi mo, nalungkot siya. Delikado yata. Kaya pagdating next year, listen to this, si Lord ay karapat-dapat sundin. Amen? So it's like there's something that has been there before, pero nawala dahil hindi sumunod, kaya nahinto for the very long time. But here's come, this is big deal kay Lord eh. Importante kay Lord ang laman ng puso, pero importante rin kay Lord ang pagsunod natin. Why? Your heart will be tested every time you obey God. Pag sumusunod pala tayo sa Panginoon, nasusubok yung laman ng puso natin para sa Kanya. Pag napagod ba, umaayaw na. Pag matindi or intense yung challenge, nagkikwit na agad. But listen to me, kapag maayos ang puso, maayos ang pagsunod. Magagawa yung pinapagawa ni Lord. Pero kapag ang puso ay hindi ayos, listen to this, kahit anong galing, hindi magagawa ang pinapagawa ni Lord. Amen? Kaya ngayong taon na darating, Brad, galingan mo. Galingan natin sa pinapagawa ni Lord. Amen? Pag pinapagawa yan sa'yo ni Lord, galingan mo. Pero pag hindi pinapagawa sa'yo ni Lord yan, huwag mong gawin. Amen? Bakit? You will never know, you will never see the significant ng ginagawa mo kapag di yan inuutos ni Lord. Kaya importante na may pagsunod. At malalaman mong may pagsunod kapag willingness. May willingness. Na Lord, sige po, kahit saan, kahit anong paraan, kahit mahirap, kahit masakit, susunod. Pinapagawa ni Lord eh. Amen? Kaya ngayong taon na darating, alamin natin, Lord, ano bang pinapagawa mo? Kasi hindi natin makikita yung significant ng buhay natin kapag hindi natin ginagawa yung pinapagawa ni Lord. Hello? Parang kanina pang umaga, nasosobrahang tahimik ako eh. Parang, are you still here? Sino dito kinakausap ka ng Panginoon ngayong gabi? Amen. I will end with this. Number 3, the supernatural results. Amen. Tandaan mo to. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, ang kasunod niyan, pagsunod. At kapag may pagsunod, may resulta. But the result is not just a result, but it is a supernatural result.
Bakit? In verse 10, sabi niya dito, "So I prophesy as He commanded me, and breath entered them. They come to life." Imaginein mo yun ha. They come to life and stood up on their feet, a vast army. Sabi niya ganyan, kalansay na sila nung nag-prophesy, nung nag-preach, nung ginawa yung pinapagawa ni Lord. Brad, tumayo. Is a buzz of army. Lahat sila nabuhay. Are you still here? Tandaan natin itong mabuti. Iba ang natural result kapag si Lord ang sumagot. Amen? Ang sabi niya pa, verse 14, I will put my spirit in you, and you will live, and you will settle in your own land. Then you will know that I am the Lord have spoken, and I have done it, declares the Lord. Ilang beses sinabi ng Panginoon, gagawin ko to para malaman nyo na ako ang Diyos nyo. Na minsan pala, ang dami ng ginawa ni Lord sa buhay natin at sa buhay nila, pero di pa tayo naniniwala kay Lord. Di pa tayo nagtitiwala kay Lord. You know what? Their identity is actually their nation. Their nation is their identity. Kaya nga, tinatawag sila na a land with flowing milk of honey. Diba? Kaya lang, inalis sa kanila yung identity na yon because they are ruined, they are conquered, and sinira, winasak sila ng Babylonia. Inalis sila doon. Inalis sila mismo sa kanilang bansa at dinala sa bansang hindi naniniwala sa Diyos. Ever since naman, ang consequence ng hindi pagsunod ay what? Iaalis ni Lord para matutong sumunod. Are you still here? Are you still here? Kapag hindi sumusunod, may inaalis si Lord. Hello? So their identity was ruined, devastated because of Babylonia. But the good thing is, kahit ganun si Lord pa rin ang tutulong sa atin para makabangon muli. Amen? Amen. Nawala yung identity nila, pero listen to me, the Lord is the one who will still restore it. At dahil sa pagsunod, kung susunod lang sila, kung manigtitiwala lang sila, maganda sana yung resulta. Kaya lang, hindi. Hindi sila sumunod at hindi sila nagtiwala. So because of that, the Babylonian destroy everything. Imagine mo, their nation was actually a glorious nation. They have the temple, nandun yung sa bansa nila, yung temple, bumababa yung presensya ng Diyos. But because of their obedience and distrust to God, everything was ruined. Kapatid, ngayong taon, kung gusto mo ng magandang resulta sa buhay, sa pamilya, sa paglilingkod sa Diyos, tandaan mo mabuti. Magtiwala ka to the sovereignty of God and even sumunod ka sa pinapagawa ni Lord. Amen? Lagi nating isipin to. This is a prophecy. This is a vision na may pagkakataong ibalik, i-level up ni Lord kung may pagsunod at pagtitiwala. Their identity was ruined, but God can restore it. As a Christian, as a WOL Iba, kamusta yung pagkakilala sa atin? Nandun pa ba yung identity natin na dapat nakikita si Kristo sa buhay natin? O wasak na? O nilibing na? O ang ending, dry bones na? Tandaan natin itong mabuti. God can restore. God is willing to restore our identity. Amen? Kayang ibalik ni Lord lahat ng nawala, lahat ng inagaw ng demonyo sa atin. Naniniwala ako, may maiaayos ka pa when you trust and obey the Lord, there will be a supernatural result. Amen? Let me just end with this. This is actually this scenario in Ezekiel is actually eye-opener. Amen? Nagawa ni Lord noon dahil hindi sila nagtiwala at sumunod. Magagawa pa rin ni Lord ngayon kapag di tayo nagtiwala at sumunod. This is eye-opener, so don't close your mind. Makita natin, may blessing si Lord sa mga sumusunod, pero may consequence sa hindi pagsunod. Pangalawa, we need to be a soul winner this coming year. Maraming tao hindi kilala si Lord. They are alive physically, but dead spiritually.
And the only reason or the only thing na pwede natin gawin is to preach, to share the gospel to these people. Ilang taon na nating pinangako na may dadalin tayo kay Lord, pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin nadadala kay Lord. This year, let's work out together. Amen? May mga pinapagawa si Lord sa buhay natin. May mga taong pinapadala si Lord sa atin. And lastly, God is our deliverer. Listen, when we obey, when we trust God, tandaan mo, i-deliver tayo ng Panginoon sa pagkaalipin sa mundong ito at hahayaan ni Lord na marating natin yung dapat para sa atin. The bottom line in this word ng Panginoon sa ating lahat, the Lord is not yet done to us. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen? At dahil hindi pa tapos si Lord sa'yo, ang sinasabi sa atin, put everything in order, ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Listen, this coming year, kung gusto natin mag-level up, tandaan mo, tiwala sa sovereignty ni Lord. Amen? No matter what will happen, hawakan mo yon. Magtiwala ka kay Lord. Sapat si Lord. Tapat si Lord. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pangalawa, obey the Lord. There is the work that God wants us to do. Sundin mo yon. Ang nangyayari kasi sa atin, hindi naman pinapagawa ni Lord. Gawa tayo ng gawa. Kaya minsan, we're longing for appreciation. Hindi tayo ma-appreciate. Di natin makita yung significant. Kasi di naman yun yung pinapagawa ni Lord. Pilit natin ginagawa. But listen to me. We need to find anong gusto ni Lord na gawin mo. Amen? Anong gusto ni Lord? And you will see the supernatural result. Ang sabi ng Bible, hindi mo pa nakita, hindi mo pa naranasan. And only God can give us that experience to us. Amen? Sino dito, handa ka na mag-level up this coming year? Amen? Kapag handa ka na, pwede ba sa mga oras na to, tatayo tayong lahat? And I want you to prepare your heart. I want you to talk to the Lord. Because tonight is the last Sunday na meron tayo ngayong taon, last worship time na meron tayo sa Panginoon. So right now, I want you to name it. I want you to pray to the Lord. Anong gusto mong gawin sa iyo ni Lord? Anong gusto mong marating sa darating na taon? Anong gusto mong ibigay sa iyo ni Lord? Anong gusto mong ipagkatiwala? But listen to me, hanapin mo muna yung pinapagawa ni Lord sa iyo at pagkatiwalaan mo siya doon. Dahil naniniwala ako, may results si Lord sa lahat ng bagay na gagawin mo para sa Kanya. Kapatid, can we just open our hearts to the Lord and allow the Holy Spirit to speak to us, because there is always power in the name of God, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. You can raise your hand, you can worship the Lord because He is good. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows. Kung naniniwala ka sa gagawin ng Panginoon, sa kayang ibigay ni Lord, I want you to raise your hands and I want you to declare it that His name is power, His name is healing, His name is life. Your name is life. Come on, say it. Break every stronghold. Break every stronghold, Shine through the shadows. Burn like the fire. Come on, believe it with all your heart. Your name is power, God. Your name is power, your name is Come on, healing, say it. Your name is life. break every stronghold, shine through the shadows, and light.
Pag Pwede ba? Sa oras po nito, can you just talk to the Lord right now? And allow the Spirit of God to search every part of us. Na may mga bagay ba sa buhay natin na may pagkakataon na hindi natin pinipili magtiwala sa Diyos? Can we just allow the Spirit of God na tulungan tayo, na samahan tayo, na ilabas, tulungan tayo, na magbigay ng totoo at 100% na tiwala that God, our God, is a sovereign God. That no matter what will happen this coming year, we will hold on that. We will trust on Him. And we will never quit. We will never stop. Because He is good. And allow the Spirit of the Lord. Let the Spirit of God fall fresh upon to this place. Hallelujah. 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 And in that Spirit that God has given to us, He will give us a willingness to obey. Even it's hard, even you are afraid, the Lord will give you willingness to obey Him. May pinapagawa si Lord. And there is always supernatural result that God is granting us when we trust and obey Him. Come on. The Spirit of the Lord is in this place. I know the Lord is impressing something, giving His word, giving His wisdom and knowledge, sharing His love to us. Come on, church. Come on, church. Hallelujah. 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 Come on, church. The Lord is in this place. Hallelujah. every stronghold, shine through the shadows. And this time, can we just dedicate our life to the Lord? Come on. Sinamahan ka ng Diyos throughout the year. May mga pagkakataon na nanghina tayo, nasaktan tayo, nahirapan tayo. Pero in those time, alam ko nakita mo, alam ko naranasan mo, sinamahan ka ng Panginoon. Hindi ka iniwan ng Diyos. Amen? Hindi ka iniwan ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. So right now, can you just give it thanks to God once again and deal with it, na kung paano ka sinamahan ng Panginoon, na kung paano ka tinulungan ng Diyos. Maniwala ka, tutulungan ka pa rin ng Panginoon. Sasamahan ka pa rin ng Panginoon. Hallelujah. Jesus from the mountain, Hallelujah. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak your holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Can you say it right now? Can you just shout the name of Jesus? Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. Come on, let's I declare it. speak the holy name, Say Jesus. Jesus. Oh, some Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Ura kandara ba 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 ya kandara ra ya ra 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 yande. Let the Spirit of the Lord dwell into this place. Let the Spirit of the Lord breathe in this place. Let the Spirit of the Lord revive you once again. Dream again. Let the Spirit of God fill this place. Hallelujah. 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 Come on, church. Come on, church. Come on. Come on. Oh. Oh. Church, just open your mouth. Just open your mouth and say something to the Lord. Say something to the Lord. Oh God. Oh Spirit of God. Oh, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. You were amazing, God. You were so good. You were the Alpha, Omega, the beginning and end, Lord God. Di mo kami iniwan. Di mo kami pinabayaan, Panginoon. Di ka nagkulang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Pwede ba nating lagay yung kamay natin malapit sa ating puso? Thank you, God. Thank you, God. Father, once again, ibinibigay po namin sa inyo ang buhay namin. Ang buong taon na kami sasamahan mo, na kami tutulungan mo. And Lord, throughout the year, sinamahan mo kami, kaya sigurado kami na ngayong taon na to, 2025, sasamahan mo kami mula sa umpisa hanggang sa dulo. Lord, I pray for breakthrough. I pray for salvation of the family. I pray for promotion. I pray for regular work, Lord God. I pray for board exam passer, Lord God. And I declare, Panginoon, makakagraduate, oh God. Mag-aayos ng pamilya, mag-aayos ng buhay, maglilingkod ng todo, Panginoon. Pagpapalain, Panginoon, magra-rise up ng leader. You're going to expand. You're going to build us, Lord God. You're going to expand us, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Mabuti ka. Mabuti ka. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Hallelujah. Hallelujah. There is always power, Lord God. Hallelujah. Come on, can we just say it again? Your name is power. Your name is healing. Come on, say it. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Panginoon, salamat sa araw na to, sa oras na to. Salamat sa ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sa gagawin mo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sapagkat mabuti ka, pagkat dakila ka, ikaw lamang at wala na pong iba. Lord, salamat po sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say,
Amen and amen and amen. Come on, the best clap offering to our God tonight.